Hi guys! Good morning! Haya, jogging lang kami na dyan. Umpisahan natin ang ating vlog sa pag-i-ehersisyo. Samahan nyo kami ni Jan. Ayan siya sa aking unahan. O, ang bilis niyang maglakad. Si Jan naglalakad. Ako tumatakbo na guys. Ganito namin inuumpisahan ang aming araw. Nag-i-exercise kami usually ng 30 to 40 minutes a day. And then mga 8 ikot. Minsan, 10 ikot kami dito sa park namin. Maganda ang panahon ngayon. Medyo makulimlim lang kaya sana hindi ito umulan. Nakailang ikot na kami dito guys, kaya maririnig ninyo ang aking hingal. Kasi ba naman, si Jan grabe ang bilis niyang maglakad. Kung mapapansin ninyo guys, dito sa neighborhood namin, wala ka talagang makikitang mga tao na naglalakad or mga tao na mga nasa labas, nagchichismisan, nagmamarites. Ganito ang eksena dito guys, ewan ko ba sa mga tao, hindi lumalabas ng bahay. Pagkatapos naming mag-ehersisyo ni Jan ay naligo na ako kaagad and then umalis na kami kaagad. May pasok si Jan today kaya sasamahan ko lang siya guys na mag-grocery. First stop natin ay dito sa Asian store. Bibili din ako ng ampalaya. Ampalaya. Ito tayo. Ay, you're big today ha? Ito. Maliit lang sa akin. Maliit. Maliit lang guys ha. Kunin natin ito. Ayan. Ay, ang pretty nito. May talong pa ako doon. Ayan. Si Jan. Ano yan, dear? Ay, wow. Show it. Wow. It's a whole sky flakes. And then after, it's a designer purse. Pwede. May siopaw din pala dito. Siopaw, dumpling. Ay, may lumpia, oh. Is a chicken, dear. Bibili sana ako ng lumpia pero sabi ni Jan magluluto lang daw siya ng fresh lumpia para sa akin. Naghahanap din kami ng yakisoba guys kasi yan daw po yung lulutuin ni Jan mamayang gabi sa kanyang boss. So you should have gotten your receipt. Ayan, so katatapos lang namin sa Asian store and nabayaran ko sa ampalaya. Last time was 366, 365, ngayon 466 na bayaran ko. Medyo nagmahal siya ngayon pero okay lang, nag-crave kasi ako. Sabi talaga mahal ng mga bilihin ngayon. And then, another concern for Jan, sabi niya, he got taxed for food. Dito kasi sa Florida guys, I don't know sa ibang state, yung mga unprepared food like mga grocery items or something like that, hindi siya taxable. Pero yung mga prepared food like mga meals, siguro yung sa kay Jan na yakisoba kasi fresh siya, yun yung taxable. Pero yung sky flakes, nakalagay na siya sa box, no? So considered unprepared ba yan siya guys? Correct me if I'm wrong ha. Kasi nataksan din siya guys. Diba dapat hindi na kasi considered grocery item na siya. Hindi ako nagmamarunong kaya nagtatanong din ako sa inyo. Sa Pilipinas baga, I think sa Pilipinas lahat, correct me if I'm wrong ha, I think lahat, 12% VAT. No? Kapag bibili ka sa mga supermarket, grocery, tax 12% VAT. Okay, we're here now at Captain Frank Seafood Market. Thank you sa pagbukas ng pintuan, dear. Ang sweet talaga ni Jan. Ganyan talaga siya sa akin every time. Ay, pagpasok pa lang namin guys, bubungad na sa amin yung mga fresh na mga seafood. Mga kalaban ni Johannes. Hindi, mostly kasi dito guys is hindi pwede sa akin. I'm gonna be getting 2 branzino. Wahoo. This is the wahoo. Pagkatapos natin sa fish store guys, ay sumaglit lang kami dito sa Costco. Mayroon lang kaming mga ilang bibilhin, kagaya na lamang nitong cake na yan, blueberry cake, lemon with blueberry cake. And then bumili na rin tayo nitong ating Bounce. Ayan, yung pangpabango ng ating mga labahan. And ang mura ng kanilang mga chicken dito guys, may $4.99. Parang mas mura pag bumili na lang ng ganito guys, no? Yung luto na rotisserie chicken dito sa Costco. Kilala ito guys, yung seasoned rotisserie nila na mura lang talaga. Mas mura pa na bibili ka kaysa magluto ka ng sarili mo. Pag magluto ka,
time, money, effort, and everything. Yun, bili ka na lang, kain ka na lang. Tapos bumili din kami ng malaking watermelon, guys. And then bibili din tayo ng pizza. 'Di ba? So yan lang yung mga binili natin. Kaso nga lang naharang kami sa guard. Hindi pala na-punch, guys, itong watermelon. Nakalimutan nung cashier. Hindi ko alam kung sino yung may problema doon, yung bagger ba or yung cashier. Kasi hindi niya tinignan ng mabuti, no? Hindi niya kasi pinalagay doon sa counter. Sabi niya, don't worry about it, leave it in the cart na lang kasi sobrang mabigat nga yun, guys. Ngayon, nakalimutan niya pala na i-punch, 'di ba? So naharang kami sa labas, nagtinginan ang mga tao. At pagkatapos namin, guys, sa Costco, dumiretso naman kami dito sa Ross. Ayan, kasi bibili tayo ng mga bags. Actually, naghahanap ako ng mga murang bags. Kasi yung mga binibenta ko na bags like mga authentic bags, guys, Coach, Kate Spade, Michael Kors, hindi kasi masyadong afford ng iba, no? Ng iba nating mga kababayan. So sabi ko, why not bibili din tayo ng ibang brand na medyo kaya sa bulsa, kaya sa budget, like mga DKNY, no? Mga Nike, ano pa ba ang mga bags na nandito? Basta mga iba-ibang brands, guys. May nakita ako sobrang dami, ranging from below $100. Ayan, kasi yung mga MK, mga Kate Spade, at saka Coach, nasa $300, no? 200, so medyo mahal. And then bumili din tayo nitong strainer, kasi yung strainer natin sa bahay, guys, gagit-it na kailangan talaga natin yung i-let go. Kasi ilang years na yung ginagamit niya dyan, I don't know kung bakit hindi niya ma-let go. Kaya finally, nagpasalamat ako, nakabili na siya ng bago. So fast forward tayo, dito na tayo sa bahay. Lumamig na itong ating pizza, guys. Napakalaki ng kanilang pizza. Gitry ni Jan na ilagay sa oven, hindi magkasya. At gitry ni Jan na ilagay sana sa grill sa labas para makuan sana, guys, ba? I-reheat sana para mag-toasted ng konti. Hindi siya magkasya, guys. So, sabi ni Jan, ikuan niya na lang sa kalaha na lang niya ilagay, guys. So, titikman muna natin. It's fine. So, it's fresh. Maybe this is mine now. Little tiny one. I'm just gonna have one slice of pizza. I think I'm gonna have soup. The soup is delicious. I think I'm gonna put chicken stock. Yeah. Parang 1 week na rin itong soup, guys. Ang tagal maubos. Masarap pa rin siya in fairness, ha? To create the party. Baka magtaka kayo, guys, bakit dalawang malaking pizza yung binili namin ni Jan. Ginamit kasi namin yun for content. Pero konti lang talaga yung kakainin namin dito kaya finreezer namin yung iba. Kaya sabi ni Jan, mag-create tayo ng party kasi imbitahin mo yung iyong mga kaibigan. Kasi kesa naman masasayang yung pizza, 'di ba, guys? Pero maniwala kayo sa hindi, guys, yung sobrang laki ng pizza na yun, guys, nasa $10 lang siya, imagine niyo. Siguro nasa 550 to 600 pesos lang. Parang mas mahal pa ang pizza dyan sa Pilipinas, no? Correct me if I'm wrong, ha? Sobrang laki talaga nito, guys. Hindi magkasya sa oven namin. It's hard to eat just one slice. Eat a bunch. 2 or 3. Sobrang sarap kasi talaga ng pizza sa Costco, guys. Hindi naman ito sa pinopromote ko, ha. Pero masarap at sulit kasi mura lang iyong babayaran. At saka, pero dalawang flavor lang sa kanila. Pepperoni lang at saka cheese. Hindi ko lang alam sa ibang Costco, guys, ha, kung may iba pa silang flavor. Diyan ba sa Pilipinas, yung SNR, iba-ibang flavor ba ang kanilang pizza? Alam ko, iba-ibang flavor More than 2, kinds of pizza sila.
Itatry din natin itong nabili namin guys na lemon blueberry cake sa Costco. Ang laki niya guys, for only $8 lang yan. Imagine niyo nasa 300 siguro 400 pesos, no? Pero ang laki talaga niya, in fairness. Gagamitin ulit namin ito sa content namin ni John. Ewan ko kung napanood din nyo doon sa aking Blue Up. Pero guys, hindi namin ito mauubos. Kaya i-freeze na naman namin itong iba at para ma-share naman natin ito sa ating mga kaibigan kapag bumisita sila dito. So excited! Yes. That's all you're gonna have? Yes. Yes. Okay. You're not even gonna get. You're only gonna not even gonna get one blueberry. Thank you so much. Enjoy. Oh, sweet mo talaga. Ganito kami ni Jan guys kapag may gusto kaming gawing content at kung nagre-require siya ng pagkain, no, binibili talaga namin guys. So kahit na wala na tayong kinikita, no, sa ating Blue Up or dito, no, pero patuloy pa rin tayo kasi alam naman natin kung bakit tayo nagsimula dito sa ating pagko-content creator, 'di ba? Magpasaya tayo ng mga tao. Kaya kahit na gumastos tayo, okay lang guys. Basta para sa inyo, masisiyahan lang kayo. Ayan, gumagawa na naman kami ng bagong content ni John, no? Sa isang cake, guys, gagawa tayo ng mga 3 jokes or 4 na jokes, o 'di ba? Para kahit papaano mabawi din natin yung ginastos natin dito sa cake. Ganyan ako mag-isip, ganyan ang mindset ko, guys. Mahal man ang cake na ito, no? Or pizza na 'yan, babawiin natin 'yan sa paggawa ng mga content, sa paggawa ng mga joke. O, di ba? Nakakain na kami ni Jan, nabusog pa kami ni Jan, okay? Kumita pa kami ni Jan kahit papano. We're not gonna eat a lot. We're gonna eat a little. That doesn't look fair. Huh? Well, let me see. That's not fair. What do you mean? Look how big your piece is. What are you doing? You're eating it all. It's not fair. That's not fair either. You already ate. You already ate half of it. Now it's fair. Enjoy. At pagkatapos natin doon sa blueberry cake natin guys, pagkatapos natin magawa ng mga jokes yun, dito naman tayo sa pizza kasi dalawa pa naman yung binili natin na tag $10. Actually kasama sa tax, nasa $24 ang binayaran namin ni Jan dito. Kaya kailangan gumawa tayo ng mga 10. 10 video nito na iba-iba. Ayan guys, ganyan talaga ang mindset ni Johannes guys. No? Para mabawi yung mga ginastos natin sa ating mga pinagbibili. Kagaya ng pupunta kami ni Jan guys, kunyari mag-date kami, pupunta kami ni Jan sa mga mamahaling restaurant. Hindi ako papayag guys na hindi ako makaka-ROI niyan. Return of investment. Kung kailangan halos kilos at galaw namin guys, nakadocument yan. Picture dito, picture doon, no? Reels dito, reels doon. Lahat talaga guys para mabawi lang yung mga gastos natin. Ganyan ang thinking ni Johannes. Sana lahat ng tao ganyan ang thinking, no? Naku, para makasave. Ayan, so pagkatapos namin mag-joke guys ay ito na, binabalot na namin isa-isa. Hindi namin siya pinagsabay-sabay na iba kasi hindi naman ito magkasya sa ref guys. So, ini-individual balot ito ni Jan sa isang plastic wrap, no, para hindi din siya magdikit-dikit. Tapos nilalagay ko siya sa isang malaking ziplock. O, diba? Kapag mayroon tayong bisita na pupunta dito sa bahay, pwede natin tong i-share sa kanila. O, diba? Hindi pa ito madadaot guys. Kahit na ilang kuan pa ito, ilang buwan siguro, no? Basta naka-freezer lang guys, hindi naman ata yan siya madadaot. Getting ready for dinner na si Jan guys, kaya busy na naman siya sa kusina. Ito po yung kanyang niluto ngayon, roasted fennel. Sino sa inyo nakatikim na ng fennel? Mayroon din tayong garlic butter dito para sa sauce ng broccoli. Kahit konti na lang ang kinikita natin guys dito sa social media, halas sige pa rin. Video pa rin si Johannes and John. Dahil, alam mo ang konting kita pag naipon-ipon yan, ay lalaki din yan. Kaya laban lang.
For sure naman meron ding fennel dyan sa Pilipinas guys, no? Pero alam nyo, dito ko lang yan nakilala yung gulay na yan. Kung hindi pa ako nakarating ng Amerika, hindi ko makikilala ang fennel at hindi ko matitikman ang fennel. Masarap din siya guys in fairness. Ayan, broccoli and then yung chicken ko dito guys, ito po yung Cornish hen na niluto ni dyan nung nakaraan, yung maliit na chicken. Ayan po yung partner ko dito. Kain tayo! Like you caramelize it. It's probably better now that I've done it a couple times. Just slice it thicker and just do it in the pan. And then finish roasting it in the oven to make it soft. Almost everyday nga pala kami nag-check ng blood glucose namin ni John. Tanungin natin kung ano yung number niya today. After we walk. Mine was 110. After we walk. No, it should be under 100. Maybe the But you already drink coffee. yeah, but that was a while ago. It's not out of. It's in normal range, Ay. according to everything. Basa siya dear, it's wet. What's wet? I have to do it again. Your fingers are wet. Pag pre-diabetic ka guys, kailangan kinukontrol mo na yung kinakain mo, no? Rice, carbs, or sweets. Hindi mo naman talaga totally iwawala, no? Pero in moderation lang. After na coffee, 92. Oh, 92 na siya. So usually ganyan yung mga nakukuha ko na numbers guys. Minsan nagba 100 siya pagkagising ko. Tapos after ko mag-coffee, tapos after ko mag-walking, especially 30 to 40 minutes a day, bumababa siya ng mga 92, 90, mga ganyan. So okay naman siya guys. Pero syempre, alam mo na nagkakaedad tayo, hindi tayo pakampante. No? Wala naman talagang diabetes sa pamilya namin. Pero syempre nag-iingat pa rin tayo kasi hindi na tayo pabata. No? Kailangan magkaroon tayo ng disiplina sa ating mga sarili. Hindi lang tayo kung ano-ano pinapaslak natin dyan sa ating mga bunganga. O dahil bumaba yung number natin, may chance tayo na magkumain ng rice. Pero half rice lang. O diba? Huwag tayong magpatuyang. Ito naman yung lulutuin ni John for lunch. Diba? Naalala nyo yung binili niya na buy one take one na ground chicken. Lulutuin na niya ngayon. At sasagulan niya ito guys ng zucchini. Naalala ko, meron pala kaming nabili nung nakaraan na talong. 4 na piraso pa naman yun. Naku, madadaot na naman ito guys kasi natabunan na naman sa ilalim. So, ito yung aking lulutuin ngayon pero 2 lang kasi hindi kakain si Jan. Ito bawal kasi sa kanya yung talong. Kasi maraming mga buto. Bawal sa kanya yung may mga seeds. Naku, ang daming bawal-bawal guys. Ganito yung ginagawa ko sa talong guys bago ko siya iihaw. Ay. Sabi kasi 1 to 1.5 cup a day. Pero half cup pero punong-puno. Parang kunti lang ang half cup. I think 1 cup dear. Because half cup is a little. That looks like a good portion. I-fried rice ko lang ito siya guys. Kung naalala ko, wala pala kaming spring onion. Hindi ako nakabili sa Asian store. Habang hinihintay ko na ma-preheat yung grill natin, prepare ko lang itong 2 itlog guys na gagamitin natin sa ating torta. Lalagyan lang natin ng seasonings. Usually nalalagay ko lang dito guys is salt and pepper. At para mas sumarap pa siya guys, naglalagay ako ng additional seasonings like onion powder, garlic powder, paprika, no? Ito po yung mga sekreto ni Johannes na nilalagay sa kanyang tortang talong. Pero wala kasi akong magic sarap, pero pag may magic sarap dito guys, yun yung gagamitin ko kasi all-in-one na yun siya guys eh. Pero hindi rin na maganda sa katawan guys, no? Pag masyadong araw-arawin yung magic sarap, 'di ba?
Kasi parang maraming ingredients din yun guys na nakakasama din sa ating katawan, 'di ba? So hinay-hinay lang. At pagkatapos kong magluto nitong tortang talong guys ay isusunod naman natin itong ating fried rice. Just get this started a little bit. Isang pack ng ground chicken lang sana yung lulutuin ni John guys. Pero sabi ko, lutuin mo na lahat, might as well. Kasi yung mga hindi natin maubos, pwede natin yung gawin doon sa stuffed bell pepper natin. So sabi ni John, oh sige na nga, lutuin ko na nga ito lahat. Dito pag nagluluto ako ng fried rice, lalagyan ko talaga ng maraming bawang. Daming seeds. Pwede na pala ito isahin. It's almost seeds. I should have cooked everything. Anong klaseng talong guys or variety yung hindi siya masyadong mabuto? Kasi akala ko itong Chinese na eggplant is hindi, wala siya gaanong buto. Marami pa rin talaga siyang buto guys. Hi Apple Pascual! Shout out! Ang dami kong huhugasan mamaya guys. How long before you're ready? It's okay, it's okay now darling. You just threw away half your garlic Where? on the knife. Ay, nga. Pasok. Napasok si Johannes kay... Ano? Kiat-kiat man. Kiat-kiat. Pasok ko guys. So I'll just take my miracle rice Aha. and put some of the juice and the meat on top Yan. and mix it all around. Like so. Mainit pa rin kahit may gloves. They're only so good for heat. You have to be quick. Back on the plate. Watching from Takurong. Uy, Takurong. Hello, Takurong.
Wow. See how I did. Sige daw, darling. Lami? You want to try? Sabrina Vlog, hello! From Dubai. From Dubai yun. Sarap mo. Hello, Sarap. Dubai. Sige, Sarap. taglit na dear. Parang hindi ko ito maubos. So good, I wish I could have some. Bawal kasi si Jan dito. Bawal siya dito guys kasi mayroon siyang diverticulitis. They say it's not allowed but some doctor they say it's allowed. Right, those are little hard seats. So I don't know. So hindi mo alam kung sino ang paniwalaan mo sa kanila. Kasi other doctor they say makuha mo daw yung diverticulitis pag kumain ka ng mga buto ng kamatis, mga buto ng kagaya niyan, Cucumber. ay, no. Yep, all of them. Basta mga buto-buto. Pero may isang doktor na nagsabi, pwede naman daw. No, dear, the other doctor say, it's okay, it's fine. Si Jan, ganito siya magluto, guys, oh. Toasted na siya. Ilalagay ko na ngayon yung aking kanon. Salt and pepper lang ang ilalagay natin. I think what I can do is I can mix that here. You No? could, yeah. So, yan ang gagawin ko. Itong niluto ni Jan kanina, imimix ko dito. 1, 2, 3, 4, 5. Para may protein din ako. Diba? So, hindi lang po. Ayan. Oh, marunong na ako maganyan-ganyan. Hala, it will be delicious. For sure, it will be. Dagdagan ko pa ng isa. Dalawa. Mag-walk na lang tayo tomorrow ng Hi Edgar Canlas. Mag-walk na lang ako ng another 30 minutes. Ito na guys. Luto na ang kayo. Uy, alam ko madaling araw na dyan sa Pilipinas. At nagluluto pa rin kami ni Jan dito. So baka hala dear, it turns out a lot. No? It turned out a lot. Okay. Talong. Ayan. This is it. Magkinamay tayo, magkinamot. Ayan. Very... Ay! Sabi ko kaunti. Napadami. Napadami ang paglagay ko. Ayan. May manood kaya sa akin magmukbang. Ang dami ng pagkain ko. Ito ba yung nagda-diet? Hi, Kia! Hala, nagutom daw si Kia, dear. Rice ba to or himabaw? Himabaw. Himabaw sa taksanan yung aking kanon, guys. Pero, it turned out na nagdapunog because nilagyan ko siya ng zucchini with grilled chicken. Hello, 345 viewer, shout out. Tortang talong. Ay, sa gilid lang pala ang kakainin ko kasi yung sa gitna yung mga maraming liso. Kanina nakakatawa, uminom ako ng juice, ng raspberry juice. Hala, gibawalan ko ni TikTok nga mo inom og juice. Kay abi daw nila og ilim nun. Nagbisaya na lang ganit ko guys, kaya para dili sakpan ba. Kusog kay sila mo detect. Detective talaga sila. Where did we meet, dear? I said you answer. Where did we meet? Where did we meet? You mean in person?
Now, how did we meet? How did we meet lang siguro? Oh, dating app. Dating application. Online dating. It's called eHarmony. eHarmony. 2018. Compatible No. partners. 2018. July. Mm-hmm. Hala. July 30. We're going 8 years na this year, darling, no? Wow. Nakatiis Where does niya the yung time aking go? ugali. Natiis niya ang aking ugali. Kalitin yan. Na. Tama. Where did the time go? Yes, that's a good question. Pero may dating kuya din si Jan, ha? For 18 years. Tinunto sa iya, ha? Ibinuangan siya. Karon wala na. Pero umabot sila ng 18 years. Nagpakamartir. Pakamartir siya. Wala kaming anak. Amihan. Marami nagtatanong, bakit hindi kayo magsurrogate? Una, number 1, mahal. Una, number 1. Una na, number 1 pa. Una sa lahat, guys, napakamahal. Abutin ng 100,000 plus. So, that's 5 to 7 million. Hindi pa kasama yung alagaan mo pa yung nanay habang nagbubuntis. Mga vitamins, hospitalization, and everything hanggang mga anak. Okay? Nakakuan siya ba? Nakakontrata. Mahal. 5 to 7 million. Dito sa US, I don't know, sa ibang bansa. Hindi ko masyado nasubaybayan sa dual cruise. Eh, ganyan sa kanya, di ba? Surrogacy. Okay na ako sa mga pamangkin ko. Pinapaaral naman ang pamangkin ko. So, okay na yun. Sapat na sila para sa akin. Yes. Lynn 522. We're already married. Actually, before 90 days na dumating ako dito sa Amerika ng 2021. So, we're already almost 4 years married. Mm-hmm. I'm already 4 years married, dear. How many months is that? We're almost 5 years this year married. Hi, Ram. To answer your question, wala siyang anak si Jan. Wala silang anak. Ayaw ni Jan ng responsibility. There, no? The reason why you don't want to have a child is you don't want responsibility. Mm-hmm. Alam ko na yan. Sagot ko na yan. Ako na ang sasagot para kay Jan, guys. Para sa inyo. If I was Sino ang mag-aalaga? if I was younger, that would be a different story. Ha? Is it there? For example, you are still in the 30s. Do you consider surrogacy? Yeah, Ay, talaga? Still- It's really true? still young. Pumapayag din pala si Jan na magkaanak. Basta, bata pa. So, yun pala, guys. Kasi dati palaging sinasabi ni Jan, no, ayoko talaga ng ano. Okay na ako dyan sa mga pamangkin mo na paaralin natin. Pero yung magkaanak pa tayo, hindi ko na gusto. Kasi, gastos. The other question there is, are you not may maraming nagtanong dito eh. Ito si Puka. Do you guys fight? Do you guys fight? Let's answer it. 1, 2, 3. Let's answer yes or no. Do you guys fight? 1, 2, 3, go ha. 1, No. 2, 3, go. Yes. No, but simple things lang talaga, guys. We fight like a little simple, very simple things, not really serious matter. Because at the end of the day, me and Jan, we are the one who are helping each other. So if we keep fighting, that's not good for a relationship. Right. So sometimes nonsense. No, they're not. Things that get annoying. That's all. Nonsense sa mga, alam nyo na yan. Happens with everybody. Happens with everybody. If you're already married, you know it already. You know already. If they're married, it's the spice of the relationship. No? Because the relationship is so boring. If you if always hi, pa sweet, papi bibi.
Diba? Sino kung ganahan na magkuan? Everybody has their days, their moods. Yes, exactly. Especially when Jan is from work, after working. And then me, I have to ask Jan, can we do a vlog? Can we do a TikTok? Can we do a Reels? Can we do this and that? Mag-iba na yung timpla ng mukha ni Jan kasi ayaw niya. Gusto niya, iinom na lang yan siya. Kasi nga, galing siya sa work ba naman? For example, may mga bisita yung amo niya. So, 18 katao, 20 katao. Pagod na pagod siya sa work. Tapos, yayayain ko pa siya mag-content. So, naiintindihan ko naman kung bakit ganon yung mga mood ni Jan minsan. Kasi nga, sino ba naman ang gusto magtrabaho ng 2 times a day tapos walang double pay? Hindi binabayaran, di ba? Hello po, Jeremiah. Shout out to you. Huwag kayong mag-ano ng mga mamigay ng mga pera sa iba. Hindi ako nanghihingi ng pera, ha? Maraming scammer ngayon. Dapat alam nyo yan. Maraming nang i-scam ngayon. Ginagaya ang mukha namin. Magawa ng account, nanghihingi ng pera. Hindi ako nanghihingi ng pera. Kasi okay naman yung kinikita ko. Kahit na kunti. Kahit na hindi maipagmamayabang. At least may kinikita pa rin. Yan guys, so sabi excellent daw ako, nag-live ako ngayon. Nakakuha ako ng 12 cents. 12 cents an hour. I-times natin yan dear. 12 cents yung kinita ko ngayon sa pag-live, 30 minutes. Pag-live ako ng 24 hours, kikita ako ng $2. $2.88. Mag-live ako the whole day. $3. Wala na kasi puro vlogger na tanan. Puro vlogger na tanan, no? Wala nang natirang regular na mga tao sa Facebook. To. Kasalukuyan ako nagla-live ngayon sa TikTok at nabigyan po ako ng parusa. Naparusahan tayo guys dahil uminom tayo ng juice. Bawal na palang uminom ng juice ngayon. Dear, restricted because I drink raspberry juice. This is a substance. Hindi ko talaga alam kung saan kalulugar. Sinabi ko naman na I'm drinking raspberry. Nakita naman ninyo siguro na sa pitsil ko nilagay. No? Talaga sino ba dito ang nag-aano sa mga TikTok? No? Sino ba ang tumitingin? Uy, hindi ko na pala nakuan yung aking ano guys. Hindi ko na pala na, your live contains that may find uncomfortable, restricted alcohol. Juice. This is juice. Raspberry juice. Puputulin ko na yung live ko. Hindi na ako magpa-vlog. No? Kasi tignan mo, wala nang nangyayari, ni pilit na ko. Wala na, hindi na. Wala na talaga, no? Wala na, restricted na. So, bye sa inyo. Ayan restriction, Ayan pulang-pula. Ayan live contains ayan. Hindi mo talaga alam. Mag-bye-bye na ako sa kanila. Excellent. Kumita ako ng 4 cents. Nag-live lang ako. Kumita ako ng 4 cents. Ay, dear, 0.04 cents. Kumita ako, nag-live ako sa ano. So, ganyan guys, kapag gusto ninyo ng kumita, Road to $1. road to $1, road to 50 cents. Kung gusto nyo kumita sa TikTok, pwede naman kayo mag-live doon. Kaso nga lang, ingat ka. Kasi kagaya nito, pag iinom lang ng juice, binabawal na nila. Kaya stop vlogging na tayo doon for a while. No, hindi na muna tayo magbablog, magpo-post ng mga ano kasi na-restrict ka. So, ganyan. Mahirap din talaga guys. Tapos yung iba, unfair lang. Unfair yung buhay. Kasi minsan yung iba na gumagawa ng tama, nagpo-post ng mga makabuluhang content, mga educational, tutorial, funny videos. Yun yung mga nabibigyan ng parusa. Pero yung mga nagsayaw, nakita ang mga luso, mga giti, mga kigol, no, ng mga storya o mga kanang mga malikas, tapos unsa pa, marami silang mga sinasabi na hindi maganda, no, is yun pa po yung mga namamonetize. Yun pa po yung hindi pinagbabawalan, no, yun pa po yung maraming mga views, no, yung mga kung ano-anong tinuturo na hindi magaganda, yun pa po yung mga kumakalat, no, at naa-appreciate at hindi nabibigyan ng parusa. Pero yung mga nagtatrabaho ng maayos, no,
Ako nga minsan dino-double check, triple check ko talaga yung mga videos ko, pero makitaan ka pa rin ng ano, minsan dinidelete nila ng ano, dinidelete nila nang walang paalam sa'yo. At ang nakakatakot is hindi mo alam kung bakit nila dinilit ang isang vlog. No? Kaya mahirap. Minsan napapaisip ako ayoko na lang sigurong mag-vlog. No? Pero kasi alam nyo guys, nagsimula ako dito sa pag-vlog since 2019. Ito na talaga ang bumubuhay sa akin, sa amin ni John at sa pamilya ko sa Pilipinas. Kaya mahirap ba? Mahirap siyang talikuran ng isang passion ko din kasi ito, ang pagbablog, no? Nagsimula sa walang nanonood, no? Hanggang sa may 10, 20, 50, 100 hanggang thousands ang nanonood sa akin. Tapos yun nga lang, dati alam mo na alala ko, salary before 100,000 followers ha. Before 100,000 followers, umaabot, hindi ko na lang sasabihin, baka sabihin ninyo guys na hinambog ako. But nakapag-invest tayo ng maraming investment dahil doon. Pero ngayon, imagine niyo ha, followers ko sa Blue Up ko is nasa almost 7 million na. Ganito lang ang sweldo. Kumpara sa dati na ganyan na wala pang 100,000 followers. Ganyan lang ang sweldo. Maliit. Totoo lang. Pero nakakabayad pa rin naman ng kuryente, mga monthly bills, no? At mga natin, mga obligasyon, nakakabayad pa rin naman. Pero yun nga lang, hindi ka na nakakapag-travel, nakakabili ng mga dati nakakabili ng mga luxury bag. Nakakabili ng luxury. Remember dear, my salary, I was able to buy LV. It's not that I'm naghinambog ha, pero nakabili ako ng LV. But now, I can only buy Trader Joe's bag. Uy, mahal din ang Trader Joe's bag ha. Sa mga kababayan natin na gustong bumili, magpasabay ng Trader Joe's bag kasi uwi tayo ng Pilipinas, sabihan nyo lang ako guys dahil mura lang ko yung bibenta ko sa inyo para makover yung aking pamasahe pa uwi ng Pilipinas. But that's reality guys, sa totoo lang. Kung dati nakakabili tayo ng mga ganito mga investment, ngayon wala na. No? But importante, nakakabayad pa rin ng mga bills monthly, yun ang mahalaga. Kung dati nakakabili ng mga luxury bag, at least ngayon nakakabili pa rin ng mga designer bag. Mga MK, mga ganyan. Mga MK, mga Kate Spade, mga Coach. Segue na naman natin. Kung gusto niyo na magpadala ng mga MK, ng mga Kate Spade, no? Ng mga, name it. No? Kung ano ang gusto niyo ipabili, mga Anne Klein na mga relo, mga Tommy Hilfiger mga relo, kung ano yung gusto niyo ipabili sa akin, pasabay sa akin, dadalhin natin yan sa Pilipinas. Okay, mag-add lang kayo ng extra, kaunti lang guys, ha? Para naman ma-cover ang aking kuan ba. Iniisip ko talaga guys, no, kapag hindi ako nagba-vlogger na, mag-stop na ako mag-vlogging guys, is magiging online seller ako. Full-time na talaga yun ang pagiging online seller. Do you know? If we are not vlogger, we're gonna be full-time online seller. Online seller. At saka hindi lang yan, siguro maghanap na rin ako ng trabaho dito na malapit sa amin. Kasi mayroong magbubukas ng bagong Trader Joe's, like 5 minutes away. There no, Trader Joe's from here, or the new. When the new one. 3 minutes. Maybe 3 minutes. Siguro doon kasi pwede ko lang lakarin, no, papunta doon. Kasi malapit lang talaga guys. I think 10-minute walk or 15-minute walk. I think, no, papunta doon. Kahit sabihin na natin 15 to 20, parang exercise mo na yun guys. Pero dapat pauwi lang. No? Hindi yung papunta doon kasi alam ka naman, bago ka magtrabaho, pawis ka na, hinahangak ka na. 'Di ba? So yun yung iniisip ko. Kaso nga lang iniisip ko dito, how much is the salary? Ayan ha. Makikita niyo na ngayon dito. Ipapakita ko na sa inyo kung magkano yung sweldo dito sa Amerika. Magkano? Gitagalog ko na mahinuon itong si Kuan. Oy, Google. How much is the wage, tama ba? Salary wage in Florida. I think sabihin ko na lang na Lake Worth kasi iba-iba yung Florida. Malawak ang Florida, guys. Lake Worth. One of the biggest city there, no? Or state, Florida. In the US. One of the biggest states? States, yeah. You possibly don't really know. Ayan, oh. The overall salary Lake Worth is commonly 48 to 60,000. 48 to 60,000. Okay. Let's say, for example, per hour. Lagyan ko ng per hour. Ito. City of Lake Worth. 16.33. Customer Service Representative. Okay. What about the kuan? Tanungin natin yung mga sa department store. Grocery store. Okay, how much the grocery
grocery. Para may idea kayo guys ba, kung gusto niyo pumunta ng US, sa mga nagtatanong, Johannes, malaki ba ang kitaan dyan sa kuan? Hindi rin malaki. Mas malaki pa nga siguro minsan ang mga kitaan sa mga online. Kaya nga, mga bata dito guys, alam nyo guys, dear, mostly people working here, mga ugod-ugod na. 60 to 70, they're still working. 80. Mama ni Jan, 80 years old, still working. Okay? Mama ni Jan, still work. Okay. Let's see. Supermarket, $15 to $24. Certain supermarket position like, okay. So, nag-start sa 15, okay, typical grocery store in like $18 to $24. It depends. Kasi yung mga malalaking mga store, no, depende rin sa seniority mo. If you're working there for like 10 years already, maybe that's $24 per hour. So, 18 to 24, 18, i-times natin yan sa 58 na ngayon, no? So, 1,000. Let's say, for example, 1,000. Malaki, no? 1,000 per hour, dear, here. In the Philippines, it's only 1,000. It's only like already 2 days of working. Here, 1 hour. Imagine? Okay, times mo yan sa 7 hours. Let's say, for example, 7 hours kasi full-time ka. 7,300 a day. Okay, and divide mo yan sa 58. $126 a day. Ayan, so 7,300 a day. Times mo yan sa 20 kasi may 2 days off ka a week. So 146,000 pesos. Divide 58. 2,500. Bawasan pa yan ng mga tax, SSN, mga whatever, mga tax and everything. So, gas, mortgage, car insurance, and car payment. So, ang dami talaga. Siguro ang maiwan mo na lang is 50,000. Kung magaling ka talaga maganyan ng pera, 50,000. So, wala din. Kapag magtrabaho din ako, parang, pero at least, extra income yan sa akin. Kasi hindi na kumikita. Kung hindi na mag-vlog. Kung hindi na mag-vlog, no, marami pa rin akong pwedeng mapagkakitaan. Kagaya na lamang ng number 1, yes, back to working, regular job, and number 2, online selling. Ako nagpapasalamat ako sa Panginoon na yumuyuge. Yumuyuge talaga. Lumalaki ang aking following, hindi lang sa tatlong social media talaga sa akin. Doon sa Black App, dito sa YouTube, at tsaka doon sa Blue App. So, nakaipon ako. No? Yan naman talaga ang mahalaga guys. Nakaipon tayo. Yun talaga ang target ko talaga dati na makaipon ako ng maraming followers dahil dumating ang panahon. Ito lang ang kinatatakutan ko. Dumating ang panahon na kinatatakutan na hindi na tayo kikita. Kikita man tayo pero maliit na lang. Mayroon na tayong naipon over the years na mga followers. We will turn that followers into customers. No? So, Lord, salamat, Lord. At kahit paano, mayroon pa rin tayong mga kuan. Kung magbenta ba ako, guys, sa mga nanonood sa akin ngayon, no? Mag-stop na tayo na mag-vlog. Kung magbenta ba ako ng mga products, ano yung gusto nyong bilhin? Ano ang mga palagi ninyong binibili online? Okay, kung nakaabot kayo sa portion ng video na ito, okay, sabihan ko kayo, kung magiging online seller si Johannes, okay, sagutin nyo guys, kung nakaabot lang kayo sa portion ng video na ito, susuportahan nyo ba ako pag nag-online seller ako? Yan yung unang katanungan. At ano yung gusto nyo makita na ibenta ko dito? No? So sabihin nyo, ano yung mga palagi nyong binibili online, no? Pag nanonood kayo ng mga online live seller, ano yung mga binibili ninyo? No? At saan kayo nabibili? No? Sa mga orange app ba? No? Sa mga blue app ba? Sa mga black app ba? Saan kayo palaging bumibili? No? At ano yung inyong mga binibili? Survey na rin itong ginawa ko guys para malaman ko ba kung saan ako mag-start, no? Saang social media, ano yung ibebenta, no? Ano yung in-demand. So, yun lang guys, no? Pero siguro, magbablog-vlog pa din guys, no? Kasi kahit naman konti lang yung kinikita natin is, at least kahit paano meron. Okay? So, totally no vlogging is hindi pa siguro sa ngayon kasi hindi pa natin natupad ang mga wish natin, ay ang mga pangarap natin, mga dreams natin, no? Pero nakakasad lang minsan guys na may mga ganong pangyayari na kung saan is nagtatrabaho ka ng maayos pero nare-restrict ka, nililimit ang iyong no, pagpo-post dahil sa ganito ganyan. So,
Nakakasad lang. But anyway, sa mga palagi nakasuporta kay Johannes andyan, thank you very much. Guys, I really, really appreciate all of you. And also, sa lahat ng mga bagong subscribers ni Johannes andyan, no? Maraming welcome po. At sana mag-enjoy kayo at suportahan kami ni John palagi sa aming mga ginagawa. So that's it for now, guys. Mag-bye-bye muna si Johannes. Mag-grocery tayo. No? Maliligo pa pala ako. And then mag-grocery. And then mag-edit. Yun lang ang ating ganap today. Thank you so much for watching. Bye and see you on my next vlog.